Magandang umaga, magandang gabi po sa ating mga taga-online or saan man po kayo nanuroon is kahit buti-buti ng Panginoon. Amen? Mabuti ang Panginoon sa ating buhay. Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, kahit buti-buti ng Panginoon sa inyong buhay. Amen? Praise the Lord. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Father in heaven, once again, we thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Na tunay, O Lord, na kahit buti-buti mo po sa aming buhay, O Lord. Marami po kaming pagkukulang, but Lord, you are still there. Na mabuti ka, tapat ka sa amin, at may pagmamahal ka sa amin na hindi mo hinahayaan na kami po ay lumayo sa iyo, but hinahayaan mo po kami na lagi po kaming bumalik sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos na mapagmahal at mapagpakumbaba in the almighty name of Jesus. So Lord, nalangin ko, O Lord, na continue to give us knowledge and wisdom na ano man po, Lord, ang aming pag-uusapan ngayong gabi ay it will really reflect into our life that truly we will use it to our daily life to be useful the way you want na magamit po kami in the almighty name of Jesus. We declare the work of evil will not prosper because the devil is defeated 2,000 years ago. So let it be, O God, the word na i-release, O Lord, it will give strength and it will give power for us to continue to praise and worship you into our life in Jesus' name. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. So, our topic for today is about evangelism. So, praise the Lord kasi na sabi ni Sister Ana rin kahapon na we need to proclaim the Word of God, which is the Jesus Christ. So, hindi ko po ini-expect ito na mag-share about the evangelism, but kasi nung simula nag-speak ako about the Holy Spirit, hindi nyo alam kung ano yung nangyari sa akin. Hindi ko nyo alam kung paano ako nag-suffer na sa sarili ko, but talagang hindi ako nag-ask ng prayer, pero kasi hindi kasi ako mahilig mag-ask ng tulong ba? Hanggang kaya ko, pwedeng ako na lang muna. But praise God the Lord kasi may yung kaibigan po namin na sinasalihan po din namin, kinumusta niya ako. Sabi niya na, kumusta ka na sis Ed? Sabi niya, sabi ko, ito, I'm not feeling well. And sabi niya, sige, pag-pray kita. At sabi niya, i-update po kita mamaya. So after that, sabi niya na, Sis Edge, malungkot ka. Sabi niya sa akin, ipinakita sa ng Panginoon na malungkot ka. At may shadow sa paanan mo na sumusubaybay sa iyo, sabi niya. Tapos sabi ko, ano kaya yun? Sabi ko, oo, tama, malungkot talaga ako, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, bakit ka malungkot? Ano bang problema mo? Sabi niya. Tapos sabi ko na, yung nararamdaman ko, nalungkot ako kasi, grabe, hindi ako makahinga, and hindi ko maintindihan lahat, yung mata ko, yung tainga ko, yung dila ko, yung sense ng taste ko, at yung feeling ko ba, yung gusto ko lang matulog ng matulog, hindi ko kayang mag-pray na yung dati kong ginagawa, mag-pray. Kaya nalungkot talaga ako na parang gusto ko lang matulog ng matulog. But hanggang sa lumabas ako nung last Friday, ay sinabi pala ni Sis Yoli, sabi niya na maglaga ako ng bawang. Maglaga ako ng bawang kasi gamot daw yun na sa lahat ng sakit. So, hindi ko ginawa yun kasi ayaw pagpakita ng asawa ng alaga ko. Ayaw kong ang daming sasabihin na naman, ang dami kong i-explain sa kanya. So, hindi ko ginawa yun. So, ang ginawa ko is nag-steam na lang ako ng benta at saka rosemary. So, at least bumuti-buti yung
pag-heal ko, Thursday po yun. So nakahinga ako. Tapos yun nga yung narinig ko, yung sinabi ng kaibigan ko na sabi niya na malungkot ako. So sabi ko, totoo po yung malungkot po ako na talagang yung parang pina-question ko ba si Lord na sabi ko, bakit you are, I know that you are a miracle healer, but I want you to, you do it for me also. pero hindi ko po yun hinintay na ganun talaga tayo pag we want immediately yung paghihil po natin, pero gusto pala ng Panginoon na turuan ako na talagang buong-buo tayo na i-surrender ang ating buhay. So yun, nag-steam ako ng rosemary at sa minta, so at least nakahinga-hinga ako. Tapos, sige, umanda ako na rin nag-pray na ako na nag-pray. And at least yung kaumagahan, Friday na yun, bumuti-buti yung paghinga ko. And nakalabas po ako. And yun, 9:13 po natin yung bisita po natin. Nasabi ko din sa kanya na ipag-pray niya ako. And sabi niya, sure. Yun, so, okay yung feeling ko. And I enjoy naman the service Friday. So pagkatapos ulit noon, pag-uwi ko, nakikil ko na naman yung malungkot ako. So talagang hindi ko ma-explain. Hindi ko ma-explain kung bakit malungkot ako na wala akong excitement na magbasa ng Bible, wala akong excitement na maghanap ng line-up. Kasi dati naman hindi yun yung feeling ko. Ngayon ko lang talaga naramdaman na ganun yung feeling ko na Sunday, kasi dapat Monday ipapasana na yung line-up. So wala akong excitement. So sabi ko, bakit ganun? Ano bang nangyayari? So buti na lang, hindi ako ang aawit si Sis Vilma. So praise the Lord that I have time to makikipag-communicate sa Panginoon, to ask what is the revelation o na ibibigay niya sa akin. So, yun. So, wala po akong excitement kahit sa pagtuturo doon sa Tuesday kasi ako na naman yung naka-schedule. So, pinilit ko talagang gumawa na kung ano ang itatapik ko doon sa Tuesday devotion. So, nagpuyat-puyat po ako, but pero sa umaga, nag-reveal ang Panginoon na ang isi-share ko is yung The Last Supper. So nag-obey po ako doon. So kahit wala nang time, kulang time yung pag-aaral ko doon sa The Last Supper is talagang ang Panginoon ang kumilos sa akin. So it's not perfect, pero praise the Lord sa mga kasama din po natin doon sa online kasi pag nagiging po sila ng insight is nadadagdagan yung na-share mo. So yun din po yung kagandahan doon na tayo po talaga ay nagpapalakasan. Mag-attend na sila sa Tuesday. Amen. Nagpapalakasan at nai-encourage po tayo. Kaya let us continue to attend sa mga kahit online kasi may Tuesday devotion po tayo na relate po dito sa church na ito. So isupport po natin iyon. 9 o'clock ng gabi nag-i-start po yun. So yun, pagkatapos noon is naramdaman ko po talaga yung pagbabalik, yung excitement ko, yung pagbabasa ko ng Bible, and pakikinig ko sa salita ng Panginoon. Kasi noon, kahit makinig lang ako ng makinig, walang pumapasok. Parang nakikinig lang ako na naihangin na. So kahit magbasa ako, wala akong interest. So sabi ko, praise the Lord. Kasi may, yung isip ko lang is that maybe it's a test of the Lord for me kung ano yung reaction ko. At truly na ang reaction ko naman talaga ay question the Lord. But I know that God is really faithful to us na alam niya kung kahit nga, sabi niya, kahit nga hindi pa tayo ipinanganak, alam niya kung ano yung future natin. Pero talagang ititest tayo ng Panginoon kung hanggang kailan yung pagsusurrender po natin sa Kanya. Di po ba? So, praise the Lord po.
talaga at kailangan po talaga yung pag-uubay po natin. Amen? So, praise the Lord talaga sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nandito po tayo at ipagpatuloy na ibahagi ang kanyang salita. Amen? So, sinabi ko nga po kanina na ang topic po natin dito ngayon is about for evangelism. Kasi tunay nga na dapat po natin i-proclaim ang salita ng Panginoon na which is He redeemed us already. He saved us already. Na napag-aralan po natin kahapon doon na because of His blood and because of His body, His humility, we are set free into the sickness, into the darkness, into our sin. So we as a believer who receive the power, who receive that Jesus Christ died and rose again in our life, we need to proclaim also His goodness into our life. Amen? Yun po yung dapat po natin gawin. Kaya nag-bless po ako kahapon na parang tuloy din ito ng topic po natin. Amen? So, evangelism. So, ibig sabihin dito, so evangelism is to announce the goodness of God. It is a joy of every believer to share the gospel. Amen? So, the message of gospel is about the life, death, and burial, and resurrection of Jesus Christ. Na bulol po ako sa R talaga. Mahapon ang bulol-bulol ka ng kunin. Amen. Praise the Lord. Ang Holy Spirit na ba ang magpauna sa iyo. Amen. So, tamang-tama kasi nagpaplano din yung si Yoli na mag-evangelize. So, praise the Lord na pag-aralan ko natin ito. So, sabi niya dito, ang pag-evangelize pala is tayo, mag-i-evangelize naman po tayo is, ang goal po natin is, yung mga tao ay magkaroon po sila ng submissive at dedicated to the Lordship of Jesus Christ. At sakupin ang iba't ibang bansa for them to be, sakupin ang iba't ibang bansa at for them to become a disciple of Jesus Christ. Yun po yung nakasulat doon sa Matthew 28 verse 19 to 20 that sabi na doon na baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit and teach them to follow the command that I have. The Great Commission. The Great Commission. Teach them to follow the word that I have teach you, and I will be with you until the age of age. Hindi ko memorize. Amen? So, yun. So, hindi lang para ma-save ang mga tao, pero maging disipulo sila ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? So, di ba, ang alam lang natin is patanggapin sila na si Jesus Christ ay tagapagligtas, siya ay Panginoon, pero hindi lang pala doon natatapos ang pag-i-evangelize natin, kundi tuloy-tuloy ang pag-share ng salita ng Panginoon hanggang sila po ay maging tagasunod ng Panginoon, ng kay Hesus Kristo, at makita po nila na talaga, naramdam po nila yung pagka-makadiyos ng Panginoon Hesus Kristo. Ipo ba? Kaya, kayo po ba, nung pinatanggap kayo pinatanggap kayo na si Jesus Christ is Lord and Savior, sumunod ba kayo kaagad? Hindi. Di ba? Hindi. It takes time. It's a long time. Kahit ako din. It takes a year. Kahit marami po ako, napabunyag ako doon sa church ng aking magulang, nabunyag ako doon sa Lutheran Church bago ako napunta dito. Pero hindi ko talaga naintindihan yung pagkamakadiyos ng Panginoong Hesus Kristo sa aking buhay. Until
although I am always present in the church, pero ang alam ko noon is magsimba lang kasi yun ang dapat mangyari sa ating buhay na magsimba, Church goers. Church lordship yun. At masatisfy yung buhay po natin na nakapagsimba po tayo. Kahit dito, nung unang-una ako, lagi akong nagpupunta sa church, pero wala kasi akong ibang puntahan, kaya doon ako sa Catholic. Amen? So, pinatanggap din po ako ni Sister Yoli about that sa through online, pero hindi ko talaga naiintindihan. Amen? Kaya, it take time po talaga until such time na doon sa video ko nga, doon po talaga ako na buksan yung isip ko at yung puso ko na talagang yun pala ang ibig sabihin ng pagkamatay ni Jesus Christ sa aking buhay. So sabi ko, nung naunawaan ko po yun, is hiyang-hiya ako sa aking sarili pa. Sabi ko, Lord, wala palang kabuluhan ang ginagawa ko. Anong dahilan kung bakit ako mag-focus dito kung hindi naman pala mahalaga sa iyo? Yun yung ano. But it is not easy again. Kahit naintindihan ko po yun, no, nagpupunta ako sa church, talagang may mga experience pa rin na ganon yung tunay nga yung flesh at saka laman po natin ay magkalaban po yun. Kaya talagang kahit ganon, ang technique ko pala doon, kahit may mga problema, yung flesh mo ay nangunguna pa rin, you always go to church. Kasi ang Holy Spirit, there will be ang time na papalakasin Kanya. Amen? Kaya we never give up if we understand the power of the blood of Jesus. May mga problema, but continue to come, to join, to fellowship to the other Christian. Kasi sila pa yung tutulong na magpapalakas sa atin. Amen? Kahit nung nag-aaral pa ako ng gitara sa keyboard, yun, malaking tulong po yun sa ating pag-grow. Kahit ang main goal ko na mag-aral doon is para may upload ko sa Facebook, ay sa YouTube. Pero malaki ang plano ng Panginoon. Akala mo ha, makukuha mo rin, pero ako pala ang kinuha ng Panginoon. Praise the Lord, palakpakan mo. Amen! Amen? Kaya the plan of the Lord is higher than our plan. Amen? Kaya praise the Lord na hindi tumitigil ang Panginoon sa pagtingin sa ating puso. Amen? Kaya truly, without Jesus Christ in our life, we are nothing. We need Jesus Christ in our life. Amen? Amen. So, bigyan natin ng pansin ang Panginoon. Huwag asinin ang makamundong ito. Amen? Amen. Kaya, praise the Lord. So, sinabi niya doon sa 2 Peter 1 verse 10 to 11. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang papatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen? So sabi niya dito, mga kapatid, ay masigasig kayo at patunayan na kayo ay tinawag at pinili ng Panginoong Hesus Kristo. Kung ganito ang gagawin ninyo, ay maluwag po kayong papasok sa kaharian ng Panginoon. Di po ba? Amen? So, kaya magiging masigasig po tayo na maglingkod at magpuri sa Panginoon dahil ito po yung nagpapatunay sa atin na maluwag po tayong papasok sa kaharian ng Panginoon. So, it's not by word na naman, pero by faith, we will go to the kingdom of Jesus Christ. Amen? Kaya kung nagtatagumpay po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, let us continue to serve more. And let us continue to praise the Lord Jesus Christ. Huwag po natin i-abuse yun na baka sabihin po natin na, nakikinig ang Panginoon sa akin.
Kaya okay lang na magkasala ako, okay lang na dito muna ako, or okay lang na hindi muna ako magsimba. But sabi niya dito, masigasig kayo. Learn more, do more, and kung babasahin ko natin sa ibang translation, be diligent. Be diligent. Amen? Amen. So, hindi, ang nag-remind po dito sa akin is kailangan po talaga maging deep more, maging rooted po tayo, maging matalino tayo sa pagsisilbi sa Panginoon. At para hindi po tayo matisod. Sabi niya, hindi kayo matitisod. Dahil alam ng Panginoon na ang mundong ito ay punong-puno ng katitisuran. Amen? Kahit sa church. Amen. Kahit sa church. But the word of God reminded us to be diligent, to learn more, and to do more about the work of God. Amen? So that we will more experience the permanent what God called upon us. Amen? You will never abandon in your faith, sabi nga dito. So you will begin full right to enter the kingdom of our Lord Jesus Christ. Amen? So let us continue to proclaim, to do more, to serve more, kung ano man po yung gift na itinatalo ng Panginoon sa iyo. Lord, help me to learn more, or help me to level up. Help me, O Lord, that Ikaw, O Lord, ang tinitignan ko. Maraming distraction kahit sa church na ito, but teach me, how can I focus to you? You have said it to your word. You fix my eyes to you, because you are a perfecter of my faith, and perfecter, a pioneer of my faith. Amen? So, hindi lang po siya tagapagligtas, kundi siya ay Panginoon sa lahat ng Panginoon. Amen? Kaya, bago tayo mag-evangelize, ang goal po natin, hindi lang sila ay maligtas, kundi maging tunay na Panginoon nila si Jesus Christ hanggang sa pagharian po sila ni Jesus Christ. Amen? Para lahat ng kanilang desisyon, lahat ng kanilang gagawin ay may surrender nila sa Panginoong Hesukristo. At sila na po ay maging tagasunod ng Panginoon. Na magpuri, magsamba, hindi na sila pipilitin na magsimba or mag-pray. Amen? Kaya let us continue to share the gospel. Huwag po tayong titigil hanggang sa maliwanag sa kanila ang pagkamakadiyos ng Diyos sa kanilang buhay. Hanggang sa nakita natin sa kanila na may nangyayaring growth at transformation na hindi mo na sila pipiliting magsimba, mag-lead ng prayer, or mag-serve dito sa simbahan nito, kundi kung saan nilang gagawin. Di po ba? Para sa Panginoon. Di po ba? Kayo po ba, pinipilit nila kayo noon? Or hanggang ngayon, pinipilit kayo? Amen. Amen? Sa akin talaga, aaminin ko, hindi ako pinipilit. Kasi talagang kusa talagang kailangan kong magsimba. Kasi yun na yung nakasanayan ko. Kaso lang yung understanding ko, yung obedience sa pag-pray talaga, natatakot ako doon na tinatakot ko baka mali yung sasabihin ko, or tatawanan nila yung prayer ko. Yun yung iniisip ko. Pero hindi ko pala yung ganon. Kaya, praise the Lord, saludo po ako sa mga tao na nagpapatuloy. Kasi talagang tunay na doon tayo magiging growth also. Na kung wala sila, saan tayo pupunta? Di po ba? Kaya we need to continue also to serve and to praise the Lord. Amen? Say amen? Kaya huwag kang titigil sa pagsisilbi ng Panginoon. Amen? Sabihin nyo na ang inyong sarili. Amen? Para continue tayo to serve the Lord. Amen? So, praise the Lord. Yan, kayahan po natin yung mga, alam niyo ba na ano ako doon sa mga ibang religion. Yung
Yung hindi po, yung may patient po sila mangusta, mag-share ng link, di ba? So, pero sabi ko, bakit hindi ko ginagawa yun? Pero hindi ko ginagawa, bakit hindi ko ginagawa yun? Ministers. Amen? Kaya, praise the Lord sa kanilang buhay na talagang we have eagerness. Naluluto ako talaga sa kanila na we have eagerness to share the Word of God. Preaching sa kalsada, preaching kung saan. Yung malakas yung pananampalataya nila, yung boldness nila to share the Word of God. Amen? Kaya, rebuke din po sa akin noon na kailangan nga po natin na maging masigasig at ipagpatuloy na talagang kailangan po natin i-share ang kabutihan ng Panginoon. Amen? So, huwag po tayong huwag po tayong maghinahon. Kasi, ito yung dapat nirarush po natin na ibahagi. Kasi, we never know, baka it will late na sa kanila. Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon, lahat po tayo ay maligtas. Amen? The Lord will always welcome us. Pero huwag nating sayangin kung wala ng oras. Huwag po nating sayangin. Huwag nating sayangin yung chance na laging nagpaparamdam ang Panginoon sa atin, pero we ignore it. Amen? Kaya, dito din ako na-rebuke na tayo na alam na natin yung salita. Kaya dapat nga, masigasig din po tayo pag-share kahit sa Facebook, kahit sa anuman. Kaya, na-rebuke din po ako, kaya Lord, what can I do more to share your gospel? Kaya, let us continue that we will be diligent and we will be, may desire ba tayong hindi po tayo mahihiya or hindi po tayo matatakot to share the gospel. Kasi we believe that the gospel give us peace. The gospel give us healing. The gospel give us life, hope. Amen? Di po ba? Kaya ang salita ng Panginoon nagbibigay talaga ng buhay sa atin. Nagbibigay ng kalakasan, the right future sa ating buhay. Amen? Kaya, ano ba ginagawa niyo to share the gospel? Amen? So, tanungin po natin yung sarili po natin, ano kaya yung ginagawa ko to share the gospel? Or ano ba yung, ngayon, tanungin mo yung sarili mo, no? Ano kaya ang ginagawa ko? May ginagawa ka ba ngayon to share the gospel? Hindi lang dito sa church, or kahit nasaan ka, nag-share ka ba ng gospel na si Jesus Christ, everyone needs Jesus Christ na tagapagligtas po sa atin. Siya ay Panginoon sa lahat. May ginagawa po ba tayo? Amen? So we can share our sharing testimony. We can do by sharing the Word of God, praising Him sa mga magagaling bawit. You can share your talent to worship Him and even writing. Di ba? Pwede din po yun. And many more kung ano man po yung dapat po yung way, yung gustong-gusto po natin ginagawa, yun po yung gamitin po natin to share the gospel. Amen? Kung magaling ka magsulat ka about Jesus Christ and share to other people. Amen?